May bagong kapitan na naman mga kababayan na ang ginagawa itong BBM gang ayon dito kay Atty. Rowena Guanzon. Lalong-lalo na dyan sa Senado na alam nila mga kababayan na hindi sila makakakuha ng sapat na boto sa impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan. At ngayon, gumagapang na ang kanilang plan B. O pang anong plan na ba yan mga kababayan? Ang plano nilang Constituent Assembly. CONAS mga kababayan para baguhin ang konstitusyon. At ang isa sa mga nagbida-bida pala dyan mga kababayan sa BBM gang among dyan sa Senado ay itong si Risa Hontiveros mga kababayan. Ay! Akala ba natin oposisyon ito si Virus mga kababayan? Sabi niya oposisyon daw siya. Apparently, oposisyon lang siya ng mga Duterte. Pero kay Bangag mga kababayan, ginagawa siyang sandata. Dahil mayroon silang common enemy mga kababayan Pero hindi niya ino-oppose si Marcos. Laruhin mo nga yan ang title mo, Virus. Hindi ka oposisyon. Kakampi ka ni Bangag. Oposisyon ka lang ng mga Duterte. Gayon pa man. Narito ang binabalak nila mga kababayan. I don't know why may naniniwala pa dyan na makakakuha ng 16 votes Wala na. ang anti-Sara team sa Senado. Ang ginagawa na lang nila mga kababayan, gagamitin na lang nila yan para pag-demolish kay Sara. Para at least pabawasan ng kaunti ang boto ni Sara. And then habang abala kayo dyan mga kababayan, abala din sila sa kanilang pagnanakaw. At abala sila sa paggapang sa charter change muna doon sa Kamara mga kababayan. Yan yang. The Constitution is very clear. The Very senators clear. have to convict the Vice President, remove her from 16 office, and disqualify votes. her from Two-thirds. perpetually from holding public office if they get 2/3 of the vote of the total senators. That means 16. Total ha? Regardless mga kababayan, kung nakulong o wala, basta total senator. Ngayon 11 lang sila kahit bumoto pa yung dalawa si Zubiri at si Ejercito pabor sa pagtanggal kay Sara. Kailangan pa nila ng 5 mga kababayan. Kaya 5 din ang kanilang target ay 8 pala. 8 ang target nilang ipapakulong pala mga kababayan. But if they do that, that's their kiss of death. Because Zubiri is Bukidnon. His district Kiss of is death talaga Bukidnon, Zubiri. where his Mag-a-abstain yan, sigurado. voters are from Mindanao, and that's Duterte country. Ay nako, hindi magmamarko sa mga tao sa bukid. Never! Buong Mindanao mga kababayan. Ang magmamarkos lang dyan yung Bangag, adik. Mayroon din kasi mga adik mga kababayan at mga kriminal. Mga sindikato. Ayun din sa Visayas. Hinding-hindi. Hindi. Hinding-hindi. Kaya, baka mag-abstain pa nga siya, like he did Possibly. dito sa eleksyon ng Possibly mag-abstain. Senate President. Ganon din si JB Ejercito na sinabi na niya na malamang hindi talaga siya buboto pabor sa impeachment. Now, they need 16 votes of the total members. Ilan ba total members? 24, 24. Wala na po si Bato. Kahit na. Walang exemption doon mga kababayan sa rules of all senators. Sa konstitusyon, sinabi doon mga kababayan, 24 ang senator. So doon magbabase. Kahit na mag-absent pa yung kalahati dyan sa 13, counted yun sa total number of senators na dapat makakuha silang 2/3 or 16. 16 nga, kulit nyo Kaya nga nagpa-plan B ng BBM gang. Pang ilang plan B na ba iyan mga kababayan? Nakakatawa itong mga bangag, no? Sobrang dami ng plano mga kababayan para maibagsak si VP Sara. Kasama na sa BBM gang yan. Ay, nakong bangagers. Ayan, no? Kasama na si Risa. Nakakatawa, no, na pinuportray nila na oposisyon sila mga kababayan. Tapos, kasama pala, bumangag. Sado naman kayong... Kailan pa mga kababayan inopos ni Risa inopos ni Risa si Bangag, si Marcos? Never niyang pinatikos mga kababayan si Marcos. Panaid dyan. Kasama na yan sila. Kasamang bumangag. BBM gang. BBM gang pala, no? Kaya ang plan B Anong plan B? Ang plan B ng BBM gang ay CONAS, Constitution Plan Bangag. CONAS. Itong mga Assembly. Yung mga congressman at senador Constituent Assembly. mag-a-amend ng konstitusyon.
Ayan na. Para Oh. ma-extend ang term ni BBM, Ang ma-extend kapal. ang term ng mga congressman. Ang Mga kapal, hinayupak kayo. pagmumukha, mga hinayupak. Abot na naman Supreme Court yung gagawin nyo. Magkakagulo na naman tayo. Mga hinayupak kayo. Market. Ang Oh. peso ay ano na, halos wala ng kwenta. Wala nang kwenta, no? This is a failed government. Oh. Ayaw nyo pa rin makita na itong lahat na ito may kasalanan si BBM Gang. Tapos Marcos! gusto pa manalo siya. At Ay, sumama Diyos ko, naman Lord. kayo. Ang nakakainis lang dito mga kababayan is, mag-extend pa si Bangag. May gana pang mag-extend ng termino mga kababayan kung akala mo kung sinong magaling, visit. Sasama pa kayo sa BBM Gang. Oh, Bangag. May reason Oh. Yan si Narisa, naggagamitan lang sila yan mga kababayan ni Marcos. For sure, naggagamitan lang yan sila. Parang mga friends with benefits yan sila mga kababayan eh. Sa bagay. Nahina ka naman talaga. Ay, nako. 16 votes, mga kababayan. Hindi nila makukuha yon. Kaya magpa-plan B sila ng con us, these assholes. Assholes. Puprotesta tayo dyan araw-araw. Ay, nako. Oh, enough No pa way. ba? Enough pa ba magprotesta Mag-election mga tayo. kababayan? Kung walang support ng AFP, men in uniform mga kababayan, useless ang protesta. No Lord. way! Election sa 2028. Snap election, Kasi go! Dapat snap election ngayon eh. Mm. Snap election na, BBM. Tingnan natin kung talagang mahal ka Alisin ng ang tao. bangag na yan. Kapoy na kayo. Kapoy. Ito si Baste mga kababayan, Napapagod na siya mga kababayan. Nakakapagod na, sabi ni Mayor Baste. Kapoy kayo nga si Antos o Na magtiis daw mga kababayan. Tiis ka ng living tiis. in a country where people in government and in politics only want money. Mga hudas, mga swapang mga kababayan. Talagang nakakapagod na. Ang mga leaders natin ang saswapang. Asol na kayo na. So, note lang, we will see. 2028, Kung mayroong eleksyon sa 2028, aw na to, unsay mahitabo. Pero, inshallah, Allahu Akbar! dili mismo butang dalang ato ang kandidato si Inday Sara Duterte, pero ang Pilipinas mauli sa mga Pilipino. Ibalik sa Pilipino mga kababayan. Balik na. Ninakaw mga kababayan sa atin, ang ating bayan. Ngayon, sa panahon ni Bangag. Sa uli nyo, Bangag! Kapoy na kay Story Dre, padingtan ako. Tama na daw yun mga kababayan. Napapagod daw siya magsalita. Ay, tama day. Namo ko yung story. May ano pala, idadagdag pa siya. Basta ikaw rin. Ano idadagdag mo? Unahan ko muna sila John Vic at saka Auntie Claire. Ayan. Unahan mo. Auntie Claire! Auntie Claire! Si Auntie Claire mga kababayan, parang stupid mga kababayan, no? Kung ano-ano na pinagsasabi. Oo. Hindi naman totoo yun. Tapos ang uso mga kababayan, ang uso talaga yung Auntie Claire mga kababayan. Ang taas ng uso. Unahan na takadaan day. Kapoy Oo. ka. Unahan ka natin. Pues John Vic. Si John Vic. Ginahuwat pa na ko si John Vic nga muli-ili sa kuutin kay Piso. Inaantay pa daw niya mga kababayan na tingnan ni John Vic ang kanyang mga kababayan, ang kanyang hotdog dahil sinabihan siya ni John Vic na na support daw. What to John Vic lain po kayong pakita utin siguro niya, no? Gusto makita Dahil sinabi ni John Vic na support daw si Baste. O sige na lang, pasiganahan siya. Ay, nako! Baka gusto din ni John Wick daw mga kababayan. Why are you gay, John Wick? Pero ang tuli manggod kani adto pakang mo na, di ba? Pakang, pakang. Yung dati daw mga kababayan, yung pagtutuli, yung yung traditional na Kanang kang John Vic, mas maguwang man na nako kung tuli siya. Kung nagpatuli daw si John Wick mga kababayan, Pakang na iya ha. ang gamit na ang gamit na method sa traditional. Ako, Pagtuli kay John Wick, tong mga sinauna pa mga kababayan. German cat. Kabase, German cat. German ang lola niyan German hotdog din kay Basti, mga kababayan. Tapos kay John Wick, anong sabi ni Maharlika? Para daw hinliliit lang mga kababayan.
Yawa, basta DILG secretary, moro na mo ingnon. Oh. DILG secretary mga kababayan, yan lang daw ang masabi, supot. Oh. Yun lang sasabihin mo. Oh, DILG, no? Yan sinabi talaga niya mga kababayan. Si Basti, support yan eh. Yan lang ang nasabi niya. God damn it. God damn it. Nawala na yung usapang drug test eh, so penis test na yung susunod. Gusto na penis. Si John Wick gusto penis test. Kung support o hindi. Nako. Ayaw ng drug test. Gusto penis test. Ito. Dahil ano eh. Bakit siya mga kababayan? Umabot siya sa award sa ganyan support? Actually, lahat ng nakawa na yan, ginagawa nila yung Diverticulitis. diversionary tactic, yung impeachment kasi talaga, so that they can continue to loot the money of the people, Talaga. taxes that you pay. So, tayo ko anana. So man, mag-rally ta? Ano ulit nyo? Ang sabi nga ni Mayor Baste, mga kababayan, kung malapit lang daw ang Mindanao dyan sa Malacanang, goodbye Marcos na daw talaga. Kaso nga lang malayo Hindi siya mga kababayan kundi ang mga tao. Ang mga tao sa Mindanao. Ingon man si Kong Leon Libiste, magpadala daw siya barko. Papadala daw siya barko. Sige, ubusin ang salot lang ha. Now, BBM, kung hindi ka salot, di wag ka. Bakit ka defensive? Magsasampa na naman ang mga kababayan. Insight ito, sedition na naman ito. I do not think kung 2 years, etong 2 years na to, Ito talaga mga kababayan, kung nagbabalak talaga sila ng walang eleksyon sa 2028, panahon na talaga para mag-rally. Hindi lang rally, kundi mga kababayan, itigil ng kasamaan once and for all. Hiling na namin sa'yo, Marcos, kahit huwag ka nang magtrabaho. Huwag ka lang gumawa ng masama. As is ka na lang. Sige, atay kami ng 2028 sa'yo. mas lalala pa yan. Pero kung gagawin mong Itong nangyayari yung kabangagan mo, kadali, langgod sa mong baka ma-shortcut ka pa kung sa galit ng tao kung kung hindi ka na mag-e-eleksyon sa 2028. Yung ginagawa ng administration weaponizing the bureaucracies and the departments of the administration, the government, mag-i-intensify pa yan. I told you. Tingnan nyo anong intensify nangyari pa. sa Senate. Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto Intensify na pa naman talaga nila yan. kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Pero ang pag-alala ni Bato dyan, mga kababayan, hindi rin sila isasama sa isang mga kababayan, sa isang kubul o something malapit. Ang laki ng ICC, mga kababayan, segregation pa rin. So, nag-defeat ang purpose, mga kababayan, na andun si Bato. Oh, Lord. Yeah, it's a bad joke. It's a Bad joke. But, nga na, itong administrasyon na to, it's Bangag it's bangag. not its right mind. Wala na sa tamang isip. Tama ka dyan. Talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid. Judek! Sabi ng kapatid. Playing safe si Basti, no? Kagaya lang din natin, mga kababayan, na addict talaga. Sabi ng kapatid niya. Sabi lang talaga ni Aimee. Talagang sinabi naman ni Aimee, mga kababayan. Wala nga naman sabihin natin hindi sinabi ni Aimee. Addict talaga. Judek. And they are working with LP because si Lam, that's why Lam, meaning Lisa Araneta Marcos. Lam, Lisa Araneta Marcos. Aranetas are relatives of the Rojases, the LP. Actually, walang makinarya yan si Marcos alone. The ones who are moving for Marcos, Si yang palaka, mga kababayan. and at the same time, tinitira din siya, are the Liberal Party. Ngayon, silent pa munang liberal, mga kababayan. Pero pag ba-eliminate na yung mga Duterte, active na naman yan. Wala siyang makinarya Tapos, parang ang sitwasyon ngayon, may Marcos, tayo, mga DDS, and the LP. They want to Eliminate first ang the Duterte. DDS muna. Oo. So they want to impeach Yan din, mga kababayan. Inday Sara. Itong mga kababayan, Tapos itong ngayon- mga NPA, mga kababayan, yan din.
Yan din, the same mga kababayan yung pattern, divide and conquer. Na-divide Gusto na nila, sa finals, and then conquer sila na. yung Sila ang maglaban. Yan yung sitwasyon dyan. Championship sila. Puro mga bangag na kahit sino manalo mga kababayan, walang mapipili. Kahit sino. Sa mga ugok, Di nila tayo kaya. hindi nila tayo kaya! Wala namang alam kasi talaga yung mga gago na yan. Talaga walang alam, putang ina. Mga bugok! Kasi nga, sinabi ko, tulad ng Scarborough Shoal, you know, yung mga left na yan, sila man nasasabi, China, kung sino ba? Trillanes, LP. Saan naman nag-backdoor nun? Kinesyon sa nga ni Enrile. Putang ina. EJK. O, kani ha? EJK. They want to, you know, convict ni ako ang amahan because of the allegations of EJK. O, kani LP niya. Kanang Tarlac, sa mga kuwang ko na relatives na sa mga Aquino. Ang Hacienda Luisita. O, kuwang ko day. Diba mo, ibutang ninyo ang tao dito sa Netherlands sa ICC because he fought against drugs that destroys communities. And yet these people are silent about Hacienda Luisita, who wanted land reform, who wanted their land back. Unsa ka ipokrito ni mga tawhanan ni? Oo, kasabot gyud ana nila. Sige sila balik-balik og EJK. Tanawa karon, bumalik si Mabilog, bumalik si Delima, and they are alleged narco-politicians. Nidaog pag yun tong nagpapusil-pusil bitaw diri siyang bukton. Kerwin, yawa na mayor pambuang no. Kuya, usad ba? Tagigit. Wala yun. Bumalik talaga lahat ng problema na nawala na sana. So, anyway, wala naman din talaga ako sasabihin. I just want to thank you for all of you for spending your time here. I just want to tell you, you know, like, we should think about the future. We should think about our children, your grandchildren. We should aim for a better country, much better than this one, a lot better than this one. O gihatag unta sa Ginoo, inshallah. So, to end this, tayo ay kikilos na para kay VP Inday Sara Duterte. Tayong lahat nandito dahil hindi tayo susuko. At hindi natin tatanggapin ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So sisimulan na natin ngayon pa lang na mailagay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Allahu Akbar! Maraming salamat ug maayong hapon sa inyong tanan. You know what, Eric, no, mga kababayan, disabuse yourself of the notion na kapag ka-UP ang galing, naku, hindi totoo automatic yan, oh, tama. Maraming bobo dyan. Makita niyo naman. Pero syempre marami ding magaling. Magagaling, yeah, tama. Pero wag mo sasabihin na UP parang automatically hindi. No? So, I agree hindi to naman Berabe. Of course, her job is to be the lawyer of the government, di ba? But you'd think that if she was a person of principle, she would say, I'm not going to say that. I'm going to resign. 'Di ba? At this point, ganyan na kasama yung nakikita natin, dapat nagre-resign na kayong lahat kung talagang may prinsipyo kayo. Okay po, Ma'am Lorraine, kinurek ako dyan ng dalawang abogado. Hindi yung kausap ko kanina. Not Attorney Rex and not Attorney June. Sabi ng dalawang abogado din na sinabi sa akin, "Oy, Eric, huwag kang magkamali. The Office of the Solicitor General is a public tribunal for the people." Sabi ko, ano ibig sabihin? Hindi yan opisina na nagtatanggol ng presidential office o ng presidente. Talaga? The OSG should be a lawyer for the people. Kaya interest ng mga mamamayang Pilipino dapat ang isinusulong ng Office of the Solicitor General. Public interest law yan. Na kaya tawag dyan, Public or People's Tribunal yan dapat. Ang OSG. Hindi siya abogado ni Marcos o ng sinumang presidente. Ma'am, go ahead. Alam mo, si Bongbong Marcos, katulad siya ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, he got good men and women and then he corrupted them. 'Di ba? He got the AFP and then kinorrupt niya. So ganito din yung ginagawa. Kasi alam ko si Berberabe when she was with Pag-ibig ba? No? Was she nagpag-ibig din siya? Oh, she was head. Magaling siya. Okay. What I heard was that she was magaling. But that's what I heard, no? Pero ngayon nandito siya, no? Grabe, 'di ba? So, you're the abogado ka ng taong bayan, 'di ba? Yun yung sinasabi nila, 'di ba? The People's Tribunal ka dapat. People's Tribunal. And yet, you're saying
Kasi I saw it with PRRD. When you're the president, you have to be in your top form talaga, fighting form ka talaga in all ways. Excellent ka in your health, your mental capacities, psychologically, etc., di ba? And yet she's saying you don't need to have a drug test. Therefore, for me right now, I know that Berberabe knows that Bongbong Marcos is a drug addict and Of she's course. covering up for him. Diba? Yan, So, malala. grabe what kind of human being are you? What kind of public servant are you that you're saying the Filipino people don't deserve the best in presidents, that we deserve a drug addict, and you pinagtatakpan mo. That, I don't really get these people talaga. Walang prinsipyo. Diba? For what? For what? For money. a job. Oh, Mario, for maleta, so Oo. what? Money, she's a lawyer, she can earn, di ba? How much does she need, di ba? Correct. You're gonna have that money, pero wasak na wasak yung pangalan mo sa Pilipino and you've endangered the country, di ba? Yeah. What possible satisfaction can you get from that? My goodness, I don't Tama. get it. Ma'am, naalala mo mga kababayan, Ma'am Lorraine, there was a principled OSG. Alam ko may mga prinsipyado dyan. No? We will mention sila Justice Angie Miranda, Yeah. sila Justice Karen, no? Yeah. Hindi po sila yes. lead ng OSG. Yes. Nakatrabaho po namin yan sa paglaban sa CPP, NPA, NDF. They're brilliant, mga kababayan. Matapang. Tsaka talagang mahal nilang Pilipino. Oo. Talagang mahal nilang Pilipino. Palaban. Ma'am, naalala mo public si... servant. naalala mo si OSG, Solicitor General Maynard Guevara? Yes. When he refused to defend Yeah. yung posisyon ni Marcos na depensahan ang kaso na isinampa ng mga pamilya ng mga Duterte sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Hindi siya nanindigan sa Supreme Court at ang nagdepensa taga DOJ. Kasi sabi niya, hindi ako abogado ng presidente. Hindi rin ako abogado ako ng mamamayang Pilipino. In that issue, para sa akin, lumabag yan sa saligang batas. Kaya hindi ako, in my conscience, in my faith, to the principle and doctrine of law, I cannot do that in my capacity. And then a week after, ma'am, tinanggal na siya. Yeah. Ah, But if I were Menardo Guevara, I would be so relieved. I would not stay 1 second in an administration like that. Pero ang galing Yes. ni Menardo Guevara kasi sinasabi kasi nitong mga tarantadong ito, no, na kumakapit sa mga pwesto nila, na they did everything, no, talagang did everything para may pwesto sila, and they're doing everything. They're sucking up, they're lying, they're covering up for a plunderer. Talagang what they're saying talaga is they really are power hungry, di ba? At saka money hungry kasi mga kurakot yung mga yan di ba? So, can you imagine, parang what they're also saying is that it's impossible to take the stand, for instance, of the Soljan and say, yes, he should have a hair follicle drug test. But you know what? Menardo Guevara did it, di ba? Yeah. May mga tumatayo, may nagsasabing I won't be part of it, di ba? Parang yun sa AMLAC Agree. din. Diba? Sa AMLAC, I won't be part of it. Diba? So, and then after that, nag-resign ma'am yung nauna, Yes, yung executive yes. director. Yeah, yes. Nag-request na i-reassign siya balik sa Central Bank. Yes. So naglagay si Marcos ng mga tao niya at yung sabi mo ma'am, 5 araw pa lang siya, itong si Binaventura umupo, ayun na, bumira na. At nilabang niya ang Bank Secrecy Law at ang Anti-Money Laundering Act. Alam mo, Eric, Eric, mga kababayan, kasi dito ako nakatira, nasa Tokyo ko ngayon. Nakikita ko na yung mga tao dito, hindi sila obsessed sa politics. They're very creative, they're artists, they're bankers, they're lawyers, they're doctors, they're whatever, no? Artists marami, ganyan. Sa Pilipinas, parang yung obsession sa politics, di ba? Kasi parang naging hanap buhay siya Yeah. Milking cow. In that, unlike here, ang public servant dito talaga nagsisilbi. So why do I keep on comparing? I keep on comparing because nakita ko pwede pala. Nakita ko din yun kay Digong. Pwede pala na, and I've never seen, during the time of PRRD, the government was so caring. Here, it's really something else. Talagang a very caring government. So that people, stress-free sila. They just go on with their lives. Let's go to the beach, let's go to the park, let's go. But us, we're so stressed, di ba? Talagang nakakaawa ang Pilipino na nasa na yung anak ko, nag-NPA ba? Tapos ito si Walden Bello,
gusto pa mag-peace-talks itong komunistang hilaw. Alam mo, dami mo Oy, pag-iisipan. pag-usapan natin, Ma'am, bukas, Yeah. I request, Ma'am Lorraine, mga kababayan, Yeah. gusto namin i-discuss ni Ma'am Lorraine yan tomorrow, yung priority namin. Kung walang malaking balita na magaganap sa maniobrahan ng pukpukan dyan ni Marcos sa Senado, it's Marcos moving around there. Ma'am, tama ka doon, bibigyan natin dapat ng pansin. Itong maskara ni Walden Bello na nagkukunwaring peace advocate, sumakay pa sa issue sa Negros, yung sunod-sunod na mga enkwentro at pagkapatay na mga student leaders na karamihan kabataang na-recruit sa mga universidad ng UP, Ma'am Lorraine. So, dahil ma'am, para wrap up tayo, I will request you, kung okay sa'yo, i-line up natin bukas. Pag-usapan natin siya. Yeah. Yes, Eric, sige, maganda yun tomorrow. Para Oo, kasi ma'am, makwento mo maganda din. yung punto mo doon, Ma'am Lorraine, na huwag niyang ikapital nitong Walden Bello ang kamatayan ng kabataan na nanggagaling sa UP na nire-recruit para palusutan ng mamamayang Pilipino ng kanyang bogus at peke na peace talks concept niya na sumasakay sa agenda ng CPP-NPA. Nakaririmarim itong mga taong ito, no. Yan, yung nagpapanggap pa na nalulungkot sila dahil namatay si Dingding, etc., no. Tsaka yung hindi ko sila nakikita na corned beef. Sabi ni Raquel Fortun, di ba? O tama, hindi mo talaga dapat makita. Parang tayo, hindi naman corned beef yung nakikita natin. Nakikita natin yung mga anak natin na naloko ng CPP, NPA, NDF, yung mga prente na yan, na mga kaalyado nila. 'Di ba? So, kung totoong naaawa kayo, no? Bakit kayo nakikipagsanib diyan? Ba't kayo nakikipagsumasama sa chorus nila? 'Di ba? Kung totoong nalulungkot kayo para sa mga anak natin at hindi talaga corned beef yung nakikita nyo, 'di ba? Yan ang nakaririmarim, nagpapanggap pa, 'di ba? I agree. Maganda yung punto ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. Very interesting yan, ano? Itong nagpapakilalang forensics expert na si Raquel ba, ma'am, o Rachel? Raquel Fortun. Yeah. At itong si Walden Bello na nagpapakilalang social scientist daw. Pero kuha niyan, hilaw na komunista, kabarkada ni Bayros yan at ni Boingiwi dyan sa grupo ng Akbayan. Pero mukhang nasipa na rin yata at hindi lang sa CPP, NPA, NDF ito, nasipa noon, although hindi naman siya officially member ng Communist Party, ipinipilit at sinisiksik niyang sarili niya sa Communist Party noong panahon ng kasagsagan ng CPP, NPA, NDF. No? Pag-uusapan namin yan ni Ma'am Lorraine bukas. We promise to you, or in our next episode, unahin namin yan, basta walang masyadong pagsabog ng balita bukas sa politika. Okay. Ma'am, kuhanan kita ng final message mo sa tinalakay natin. Itong panibagong challenge sa Senado at sa Korte Suprema na ngayon ay nais paluhurin ni Marcos Jr. at lugmukin ng Senado at minamaniobra ang Korte Suprema ng mga palusot ng diskarte niya sa kabulukan ng mga pahayag ng kanyang Solicitor General's Office. Go ahead, Ma'am Lorraine. Salamat, Eric, no. Ang sasabihin ko parang siguro walang connection, pero lagi ko to naiisip, no. Kikwento ko lang ng maikli. Sa umaga tumatakbo ako, tapos pumupunta ako sa forest. May forest na malapit dito, ang ganda-ganda. Tapos nagme-meditate ako. Pagkatapos basta masaya, may kasama ko yung anak ko, tapos kausap ko yung husband ko. And then basta, no, ang gusto kong sabihin, ang gusto nila malugmok tayo sa despair at lagi ka nandyan sa phone mo, nagalit ka na hindi, tanggalin nyo yung phone na yan kasi ang pag-design ng communication strategy ng mga yan ay lagi tayong galit at lagi para tayo ma-hopeless, no? We will feel hopeless at madali pong talunin ang mga taong nawalan na ng hope at saka yung nawalan na ng pag-asa at saka talaga yung galit na galit. Umalis kayo dyan at para for your mental health, no? Mananalo tayo, panalo na tayo dito. Naniniwala ako na lahat na nangyayari ngayon, alam na natin ito. Nagawa na natin ito nun. Kung kaya't wala akong alinlangan sabihin sa inyo na panalo na tayo. Kailangan lang natin talaga magkaisa. So maraming salamat, Eric. Maraming salamat, mga kababayan. Laban lang. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, for joining me today sa programa natin sa Bigwas ng Agila. It's a promise. We will discuss about the bogus peace talks na yan na ibinibenta ng mga alipores at sympathizer ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at ikinakapital pa nila.
ang Yeah. buhay na nasasayang ng ating kabataang winawasak ng CPP, NPA, NDF as if they are concerned about the youth and about peace sa ating bansa. No, they are vultures that would like to make political operations at the expense ng issue ng totoong peace talks at totoong para sana sa future ng kabataang Pilipino. Ma'am, go ahead. Pasingit lang ha. Mm. I'm going to ask you, what will it take for you if your child dies and you say, kayo na lang kumuha ng hindi ko nakukunin yung bangkay niya. Diba? What will it take for you to do that? Diba? Ibig sabihin talaga na nabugbog sarado ka na talaga bilang isang magulang. At yung nangyari dito kay Dingding, yan ang may kasalanan. Yung Makabayan Black na yan. Yan Yes, sila. NPA, NDF. Kahit si Bongbong Marcos merong sagutin dyan dahil pinalakas pa Correct. yan. Okay, Correct. so lahat yan, alam mo, yung naririnig natin ng mga ganyang kwento, hindi lang yan isang beses, 2 beses, 3 beses, paulit-ulit, yung ilang dekada na. Yes. No, nagsimula yan sa tatay niya hanggang ngayon, tinuloy pa niya, napabagsak na ni PRRD, pero tinuloy niya. Tinuloy So, pa yan. kailangan na natin magkaisa kasi tatapusin na natin yung mga yan. Okay? And what is unfortunate, Ma'am Lorraine, makakaharap ko po ang mukha ng mga demonyong ito bukas. Wala ka eh. Yeah. May I'm talking may- about Tede Casinio. Siguro kung nandun ka bukas, baka sabihin mo, Saya. happy ka na namatay na naman ang mga kabataan na pinagtatanggol mo ang organisasyon ninyo, na parang wala kayong kasalanan. Happy ka the way you defended yung NPA na pumatay kay Kit Absalon. Happy ka doon sa 19 na namatay sa Negros at ngayon may 5 na naman, Negros pa rin. At tapos kakasuhan mo pa kami ni Lorraine Badoy. Gago. Sabihin niya sa'yo, Eric, happy ako kasi yung anak ko hindi nag-NPA. Happy ako kasi hindi ako nag-NPA. Happy ako talaga. Nagbubunga nga lang ako. Mga anak ninyo ang nire-recruit ko. To, yeah, happy ako talaga. 'Di ba? Grabe, no? Pasalamat siya, ma'am. Wala ka doon Walang bukas, yak. no? Yeah. Dinimanda niya kami ni Eric kasi hindi na siya makatulog, wounded feelings, sleepless nights kasi sinasabi namin sa inyo na CPP, NPA, NDF, si Teddy Casino at saka si Carol Aurelio. Carol Araulio. Oo. At mga matataas na opisyal ito ng Communist Party of the Philippines sa Central Committee, and they have criminal and terrorist accountability against the people, against the youth. Kaya kami po nagsalita. Hindi kami simpleng nag-red tagging. We identified them at pinapanindigan namin yan. Kung kailangan namin ni Ma'am Lorraine na umarap sa sari-saring kaso, di harapin namin. Kasi ang aming ginagawa, simulat noon kasama pa namin si Tatay Digong, si Pastor Kibuloy, nung sila sa laya pa, kasama po kami doon sa pagbubuo ng advokasya at krusadang ito na hindi Tsaka namin ano, bibitaw. Hindi naman tayo mag-isa dito, Eric, no? Ang gagaling ng mga Yeah. abogado namin, no? Si Attorney Posanto, warrior 'yon. Tsaka may mga sumusuporta sa amin kasi naiintindihan nila kami lang yung frontline, no? At tsaka dapat naiintindihan ninyo 'yon na hindi ninyo kakaawayan ng isang teroristang organisasyon na mag-isa lang kayo, whole of nations. Nagkakaisa tayong lahat dito. No, at saka walang bibitaw. Okay? So, Abangan nyo kami ni Ma'am Lorraine bukas. More of this topic. Salamat, Ma'am, mag-ingat Eric. ka dyan. Mabuhay ka. God bless the Philippines.